Welcome po sa gawain ng ating Panginoon. Daba ka diti barbaro nga rupa tatta. Amin bakit na salon at amin tatta. Kitaan niyo man kaabay yun o dati barbaro nga rupa. Awan, baka nagparitoke di dabduma. Ay, anya nagan naman. Yan, welcome Sister Skylar from Baryuan. Palakpakan tayo man ni Sister Skylar. Tumakderman. Amen. So, I hope dahil tihan nga dahil tilas nga makadwato ni Mama or Sister Skylar. Amen. Aday dayo na po Diyos. Dapay ka di kakabsat. Di kita pag-urayan tayo dabduma niya, di kita jubing kat let's start sa 1 minute. Dapat time niya pa na mismo kakabsat bago ito yung mangrugi. Dawatak ti panagtakdar tayo kakabsat. Kaya ayabak man di kiti matitikas, matitindig nga partner ko. Amen. So dawatak ti panagdumog tayo kabsat in rona anti panagkararag tayo. Let's pray. Kakabsat na laang nga siya. Pray tayo amin kakabsat. Focus tayo dahil ito yung panagkararag tayo kinapo Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Let's focus our heart, our mind to Jesus. Kakabsat. Ama naming Diyos na mahabagin, makapangyarihan sa lahat, Lord of Lord, the King of Kings. Patuloy kaming nagpapasalamat, Panginoon, sa araw na ito ang pinagkalob mo sa amin. Salamat, Lord, sa bagong buhay, bagong hininga, pinagkalob mo sa bawat isa sa amin. Despite sa mga nangyayari sa aming bansa, Panginoon, narito kami upang magpuri, magpasalamat sa iyo. Lalong-lalo na sa bawat isa sa amin, tinawag mong iyong mga anak, Panginoon. Tunay kami nagpapasalamat, Panginoon. Batid mo ang bawat puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kami ay patuloy nagsusumamo, humihingi ng kapatawaran, Panginoon. Lord, clean our hearts sa umagang ito, Panginoon. Para sa ngayon, maging malinis ang aming puso at karapat dapat kami magsamba, Panginoon. Samahan mo kami, O Diyos. Paranas ang iyong presensya sa umaga na ito. Lord, I pray sa lahat, Lord, mga pagkakataong ito, pinaparanas mo sa amin. Alam namin, Lord, babasa mo lahat ang bawat nasa isipan namin, nasa puso namin. Ganun din ang aming sitwasyon. Wala po kaming may tatago, Panginoon. Yeah, we pray, Lord, sa araw na ito, sa umagang ito, maranasan namin ang iyong presensya. Basbasan mo, Lord, ang aming gawain na ito, simula start from the end, Panginoon. And we praise apat na sulok ng simbahan na ito, Panginoon. We rebuke ang anumang gawain na kaaway sa aming kalagitnaan, Panginoon. Kayo ang patuloy na maitaas. Kayo ang patuloy, Lord, na maluwalhati, matakil ang iyong pangalan, Panginoon. Ang bawat awitin lalabas sa aming bunga nga, Panginoon, ay magsilbing samyong sa iyong harapan, Panginoon. Kaya binabalik namin ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdakila. In the name of Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, naalala ko lang sa Lucas chapter 17 verse 11 to 19. Sino nakakaalam yung mga 10 kitongin? Yung 10 kitongin na pinagaling ng ating Panginoong Hesus. Pero isa lang ang bumalik. Ang sabi ng Panginoon, nasan yung siyam? Bakit iisa lang yung bumalik? Amen? So, madalas,
ganito rin tayo mga kapatid, no? Sa araw-araw binubuhusan tayo ng pagpapala ng Panginoon, pero nakakalimutan nating magpasalamat. So, kaya yung ngayong umaga, huwag tayong maging katulad ng Siyam, no? Na nakalimot. Kaya tayo lahat ay babalik sa Kanya. Dala ng pusong pasasalamat. Amen? Amen. Let's clap our hands to the Lord. Hallelujah. Handa na ba? Damagaman takabsat mo, damagam takaabay mo, no? Ready na magpuri sa Panginoon? Handa ka na ba? Damagaman? Ibagam takaabay mo, di kita problema dita, di lalaba mi jay damdaman to, pwede kita i-focus to amin dita, kinapo Diyos, pampahunutan na panagpalingki, agluto, bagam bay ampay lang dita, let's focus on Jesus, amen? Dakilang Diyos, amen? Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Once again, come on church, let's open your mouth. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Ikaw lamang ang sasambahin. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang sasambahin. Hallelujah! Let's praise the Lord! Let's clap your hands to the Lord! Come on, church! Purihin at purihin ang Diyos.
Hallelujah, Panginoon. Ikaw lamang aming sasambahin. Hindi lang sa awit, kundi sa bawat tibok ng aming puso, Panginoon. Dakila ka, Panginoong Diyos. Maghari ka sa lahat ng panahon sa aming buhay, Diyos. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang karapat-dapat mapapurihan noon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Lamentations chapter 3 verse 22 and 23 says, because of the Lord's great love we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is thy faithfulness. So, mga kapatid, alalahanin natin ng kanyang awa ay laging bago tuwing umaga. Amen? So, habang kinakanta natin ito, mga kapatid, ito yung pagkakataon muli na iparanas natin ang ating pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Kantahin natin to from the heart. Kasi useless kapag kumakanta lang tayo na sa bunganga. Dapat from the heart para ramdam ng presensya ng ating Panginoon at maluwalhati ang kanyang pangalan. Amen? Sige, church. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sing together, church. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that our hearts begin to worship, we'll be blessed
bawat umaga, katapatan mo'y dakila, katapatan mo'y dakila. Yes, Panginoon, Ikaw ang aming dakilang pag-ibig na hindi nagmamalim. Ang iyong mga awa ay laging bago tuwing umaga, Panginoon. At ang iyong katapatan ay walang hanggan. Sa aming pagtitipon, tunay na kami pinagpala dahil nandito ka sa aming kalagitnaan, O Diyos. Hallelujah. In Psalms 42 verse 1 says, as the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. Kapatid, gaya ng usa, nauuhaw sa tubig, ganun din dapat ang ating kaluluwa. Tayo dapat ay nauuhaw sa presensya ng ating Panginoong Hesus. Amen. Kahit sa awit na ito, ating ipahayag ang matinding pagnanais na siya lamang ang ating kalakasan, siya lamang ang ating kaligayahan at tunay na kasapatan sa ating buhay. So let's sing again from the heart. Desire when I long to worship you. Come on, church. As the deep panteth for the waters, so my soul's after you. You are
than anything. You alone, church. You alone are my strength, my shield. You alone make my spirit clean. You alone are my heart's desire, and I long to worship Hallelujah. Yes, Lord. Tuloy ka naming sasambahin na daklaan. In Jesus, we surrender everything sa aming kantahin na ito. Come on, church. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him in
alone our heart desire. Today we declare that we surrender all to you, Panginoon. Hayaan mo na hindi lang ito manatiling bilang awit, O Diyos, kundi maging realidad sa aming buhay, Panginoon. Lahat ng plano, pangarap, at hangarin ay nilalagay namin sa iyong paanan, Panginoon. Ikaw lamang ang nais ng aming puso at sa iyo lamang kaming sasamba, Panginoon. Panginoon, turuan mo kaming magtiwala sa lahat ng oras, sa tagumpay man o sa pagsubok, Panginoon. Lord, palakasin mo ang aming pananampalataya na sa bawat hakbang, Ikaw ang aming gabay, ang aming pamilya, trabaho, ministeryo, at kinabukasan ay buong puso naming inialay sa iyo, Panginoon. Ngayong umaga, hayaan mo, Panginoon, ang aming pagsuko ay maging simula ng tunay na pagbabago. Hindi namin kaya mamuhay para sa aming sarili, Panginoon, kundi para sa iyo lamang, sapagkat dakilang iyong katapatan at sapat ang iyong biyaya para sa amin. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah! Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig, sa lahat ng biyayang aming tinanggap. Sa iyo naming binabalik ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba, pagluwalhati, thanksgiving, honor, glory to your highest name. Hallelujah! Ito po ang aming samot na langin sa dakila, pinakamataas na pangalan ng aming Diyos na buhay. Ang lahat ay magwika ng Amen and Amen. Hallelujah! Makapagtugaw tayong kakabsat. Purihin ang Panginoon. Glory to you, Lord. Hallelujah. Kapatid, narit na tayo ba di presensya niya ang ating Panginoong Hesukristo? Amen. So, dadako tayo sa next event natin. We have a testimony. So, last time, hindi tayo nakapagbigay ng ating mga testimony sa ating Panginoon dahil nagkaroon tayo ng events about sa ating mga magulang na Mother's Day, and also belated Happy Mother's Day sa ating mga magulang. Kaya amok dating aldaw ket ado digiti mangi paidoyak-yak ti kinaimbag na Apo Dios iti panagbiag na. Amen. Yung baga ni Ma'am Christy tatay nyo nga iimot ti testimony yo. Kuna na tatay niya. So sino ti umuna nga tumakdar kabsat? Nga mangi padoyak-yak ti kinaimbag na Apo Dios iti panagbiag tayo? Sino? Sige, tanugrugyak. Siya ti mangbusat kakabsat niya. Giyamanak. Nang nangrona ni Apo Diyos iti mapadayawan ti panagbiag ko. Muyo kakabsat ket dating aldaw ket dati makunang summative test me ti 5 ay 3 subjects. Ngam idi nakita ti schedule ko ket same ti schedule iti panagtakdar ko ditoy sangwanan. Nagduwa-duwa di panunot ko niya, nagkaroon ti doubt di panunot ko, tako nak kasat nung atadato yung Apo Diyos ko na magsabay mo't yung schedule ti exam ko. Ken iti panagtakdar ko. Kung pagyamanak ni Apo tinik kan nak to wisdom nga talagang iti Matthew 6:33 nga kunana tibang hawawak nga verse nga may isa. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. So dahil tinaibaga na po Diyos din ti puso. Gusto ko kunak na timtimbang dahito'y panagtakdar ko dito kaysa di sama tabi exam. Mamatiak na dahil kaduanak na po Diyos mamdama laona. So dahil dayaw ta nag-start sa first term ko ijay iti-up. Ken kastamat I think more than a month iti nang nalpasan. So nagkaroon kami ti summative test and hope nga dawatek lat ti tuloy nga panagkararag. Iti panagbiag ko, iti plano na ni Apo Diyos. Ket mikadwa,
pag dumawat ang pamakawan di gidi padak nga group leaders na nabduma kahit hanak nga maka attend no nabduma tinasapat conflict di schedule ko iti bigat iso no nabduma dati asynchronous kahit nga sa uwan amang tadala ang ti module then synchronous at damad di online class may so no nabduma da di talaga nga importante nga kailangan nga at daak ta damagan damot ginagan ibugkaw da ginagan no present kanuhaan iso nga masapol nagpakita ang parangak biit niya. So nga July schedule ko ti Sunday school. I hope Brother Rudy nagtungtong kami. So timang halili kanyak di Sunday school ko. Ituloy ko lahat ang kailangan ti support iti kadwa padak nga leaders. Amen. Dapat ka di kakabsat? Amen. Balakpakan tayo ti biyag ni Brother Amer. Naimabigat tayo aming kakabsat. Madadayo ti Apo, magpaiso nga talaga. Hanggang idadayo ko ti Apo, hanggang kompleto, ti dati nga bakasyon, hanggang idadayo ti Apo. Dahito nga inted naman nga almost 1 month nga bakasyon ko. Glory to God, kunagta, nga basta tiag-apply iti bakasyon, iti company nga nagtrabakwa, nga talaga nga nagiti kakadwak kung nada ka pinaggadumutin ti bakasyon mo, kung nada kinyak. Apay, ada ka man dito Pinas, kung nada kinyak. Gapo iti binisyon ti Apo, kung iti pangpanunod ko. Kastaman nga, idadayo ko lata iti Apo, iti napan nga Miyerkules, napan kami nagpa-check up. Iti last year, dati ko nga sakit, ada nga talaga iti maririnak. Dunga klase di bato, kina to'y fatty liver. Jay may sa nauwanan, Jay may sa adamanan. Ngam ko na, dati ka hangatubang hangkong ay dayo ito Apo. Dati ito'y ka pamanagnag nga agsubliak man ito Apo, di kat pamatipkar iti pamatayo ko ti Apo, iti bagi ko na pudong kakapsad no da ka abroad ka hanak pa nga mga ni J Church yan gapo iti kinabisi trabaho. Adaman iti time nga no Sunday online lang hindi pati pagbuyboyag dito church ito lugar ba Baptist Church. So nga pagyamanak iti Apo iti binisyon nga ipapay nakin niya iti trabaho, iti pamilya kin panagsublik to manin into no bigat applied ko na bigat so nga pagyamanak iti kadak man ito nga talagang almost 4 consecutive nga Domingo nga pilipilyak nga talaga jay bago ang flight maka-attend pa di church bago ang flight so nga pagyamanak iti Apo iti ipapahin ng time ko nga makamay iti church. Glory to God, amen. Palakpakan tayo na po Diyos, tibiyag ni Brother Amer. And salamat Brother Amer, iti panagkadbam mo at napang kami nag-ride si din na palabas nga last week at kadwami ni Brother Amer. Kaya talaga giyaman akti panagbiag ni Brother Amer nga talaga nga makita ni Kristo ti pamilyada. Amen. So, isa matay ti kararagisuna ti panagsubli na no bigat ken kastama ti pamilyada. Dapay ka di kakabsat? Amen. Sige, Brother Rodi pa. Pagbit lang dati, hanggang mapalagpasan dati nga gundaway nga gyamang kini Apo Diyos. Pudno na nga nagsingput nga true to His word nga talaga ni Apo Diyos. May nga pamanat-manat is based Romans 12 verse 19. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge. I will repay, says the Lord. Truly, God is amazing nga talaga. Kasi DJ, year, I think, 2009, ada na DJ tao nga, haan ko nga, gimura kinyak. Ang ko nga i-elaboratean, pero, nagmadidikita da kinyak that time. Pero, nagpudno nga, i-promise ni God ka talaga nga nagbalikas. Kasi, nagito nga tao timawag kinyak, di last week lang, kat inala dati service ko.
nga syakti nalad nga mangilakad dagiti papapel nga impailakad da kanya kat pudno unay nga DJ nga may isa nga pamanaknak despite what happened nga talaga. Yung baga ni Lord nga, I will avenge you, hindi niya ibig sabihin na sasaktan niya yung tao na nanakit sa'yo. Kundi, pagbalinanda nga na humble, di tao nga nang sakit kinyayo. Hanga directly nga imbaga ni Apo Diyos nga, saktan na. Numan saktan na, di tao nga nang sakit kinyayo, ikararagyo kin ni Lord nga, ibagayo kin ni Apo Diyos nga, hanalaunay nga saksaktan, dagita tao nga nang sakit kinyayo. Tano ni Apo Diyos ni mang sakit kadakwada, nga handa nga namati, talaga nga handa nga makayanan. Amen. Amen. Palakpakan tayo man ni Apo Diyos matibiyag ni Brother Rudy. Kita tayo mo talagang maturity ni Brother Rudy niya. Basta di kiti kasapulan ti church ka talaga gumamgamit na Apo Diyos. Di kiti talagang agduduma nga pa, basta agduduma nga panag. Yun yaman di kiti trabaho tayo katamo ni Apo Diyos dayta. Yeah. So, yaman kami natama ng grace, ti panagbiag mo kasama ti pamilyam. Dapay ka di kakabsat, ti mga ipadoyak-yak ti kinaimbag na po Diyos. Awanan. Salamat. Once again, Ma'am Mila, antigit ti Miss Universe. Nagmaya mo tunday tang awag mo kanyak Sir Aldrin, Brother Aldrin. Naimbag nga bigat tayo man ang aming kakabsat. Kastay nakunak nabasag ijay Salmo 34 verse 1. Yakto agsarimadi nga mga daydayakin ko kanayon na agyaman ti Apo kunana ijay. So nga kanayon latang nga idaydayo ko ti Apo ti kinaimbag na itibiyag ko. Nga kasla tayo nakaturuan tayo tatay nga i-testimony tayo, iti-experience tayo, ministeryo tayo, kat dijay. Pangidaydayawak ti Apo kat dijay ipapan mi ijay Baguio for 3 days nga apam mi pa nagserbi. Numampay ito'y ko nga ibaga kada kayo kakabsat nga makuna nga seminar ko na dayjay nga ti amo mi kasjay kin ni Sister Malo nga gayam ta karaman jay seminar nga agluto kami nga idayday ko lata ti Apo ta kuna ni Sister Malukat kuna tanog seminar ta kuna nga mingkat agluto tagayom kuna na iso nga ako nakmat kanya nakat kwa Sister daytoy kat mission talata kuna oray no anya ti pangipapananata kanya ta ni Apo kat mission talata daytoy kuna naman pay kasjay idayday ko ti Apo ta oray no Ami totally nga nanggag-amin dagiyay na pag-adalan da ijay ta panggap ti church leadership di jay kat adamot iti nanggag mi basit kat idayday ko ti Apo ta adamot iti na dengeg ak ijay nga dajay uray pay no hami nga ammo amin dagijay nga papastors nga sangsang ili nga nagapu iti Korea kat nanggag mi di jay talaga nga kinaimbag ti Apo iti biag data isuda ket talaga nga specific da amin iti may panggap kina Apo Jesus isu nga ijay ko nga na naadalmot ken naamuan nga kasjay iti kapateg dagiti nga kakabsat ti pamati iti adayo nga talaga nga iyadalda kada tayo nga nalaing may panggap iti Apo kina Apo Jesucristo isu nga madaydayo ti Apo di jaya 3 days mi ijay ket ti amok pay kakabsat ket nakalamlamok nagadutin tugot ko nga jacket, amok ka nalamag. Iso nga, tangamin, long time nga hana nga nakaapanday ta nga party ti Baguio. Iso nga, dijay kat ubingak pa winubalasita nga 17 years, sakpay lang idikat. Kastay na kunak may saak lang nga talagang angko nga ibagan nga na pobre, ta ipagulyo mo nga ibaga nga na pobre. Iso nga, idi nga men kat ti pa nagbiag mi kat talaga nga nababa iso nga may saak nga katulong idi iso nga napadasak iti napan ijay nga lugar nga Baguio iso nga ingganay tata kat talaga nga kunak nabayagan nga hanak pay nakapapan iti Baguio kunak iso nga injak ninamnama nga dagiti kakabsat ti pamati kat ijay naggamot nga iturong ti Apo nga babaan daytoy nga pamati kat talaga nga nagimbag ti Apo ta
di jay nga ipasyar na ka nga talaga ni Apo nga dagiti mo nga mapanpana maranranasan nga papanan ket ijay mo nga ma-experience nga iturong nakamot ti Apo nga tapno mapadasam iti mapan ijay kinhala nga di jay no dikit di adu ti maadal mo may pangkepken kuana iso nga agyaman ti Apo ta adapay di jay ulaw-ulaw ko idi balasa nga ket talaga nga no aglugan ak dagita kakasta ket agsarwa ak nga iso nga agyaman di Apo tayong kararag kun sakbaybay nga hanak ko mga agsarsarwawin no maululaw Apo ko nakta awan iti usarek nga tumarek bunamin kasjay ket idi mapanunot ko idi napan kami iti Ilocos Norte manen may panggap lang ti World Day of Prayer ket dijay ko nga nakita kinaranasan nga hanak met nga nagsarsarwa awan iti inusar ko wino hanak nga naululaw iso nga agyaman naklaunay ti Apo kasi ti Apo hangko nga na experience di na ulaw and then di Bagyo manan di na pang kami ti good for 3 days ket kasi ti Apo hanak nga naululaw manan nga uray no agkasya nga crooked wino rikos kasi ti Apo ket hanak kay nga naululaw iso nga agyaman ti Apo madaydayo ti Apo ta talaga nga nakaimbag ti Apo ta iparparanas na latamot iti kinaimbag na iti biyag ko ken kastamot ten iti pamilya nga inaldaw-aldaw nga kinasalunat ken pamindisyon no man pay awanda ala ni Apo Dios latati makamu ken kadakwada ken idaydayaw ko latati Apo ta kunanamot ijay nga amin na tiyempo agyaman ti Apo jak to pulos agsarimada nga mangidaydayaw ken kuana so nga dijay lang kakabsat agyaman to God be all the glory. Thank you. Amen. To God be the glory. Iti panagbiag ni Sister Mila. Ket dapay kakabsat ka din. Yung may Makder. Ay, Pastor. Yan. So, gyaman naman tayo po kanyak. When kini Sister Mila, kadwa mi na panji Bagyo, aktual next seminar kami ti Talwal daw. Yan, ti pagyaman ko ti Apo, ti nga seminar kat aduti na adal kumat. May sakit da dyan, ti ngay journey ti ngay dagiti Israelita idi. Kali katamutay kat agrikos sa jalit ang niya. Nga jay manipod jay Ehipto, mapanda jay Kanaan, jay Promised Land. Kali kat 15 days na lang ay travel ko madiyay. Kaya lang, kapati pa nagsalungasing kini Apo Diyos, imadayo da, imadado di aldaw nga trinabol da. Yan ko nakidikat, agrikos-rikos na dilit ang hanggayaw. Ta dati naglikaw-likawan da. So nga, may sa seminar nga ko. Tilang nangyari, pa disobey kini Apo Diyos. Diyan lang mat nga talaga tingay rason nga umadayo di bendisyon ni Apo Diyos kanya tayo. Kenti pa nang hantay nga makita di pa nang idalan na. Which is, ti pagyaman ko di Apo, may nga naadal ko ijay. So nga, the best thing to do, iti panawon tayo tatakat, regardless of your health, regardless of your age, kat tinaskan kat agsubli tayo kini Apo Diyos, tong palen tayo ti pagayatan na. Tapno ngay, sumurot lahat tayo pamindisyon na, nang nangro na di pa nang idalan na. Malaksin na di ay, may sapay kat dayjay ti Book of Ezra nga dyan ti cute dadajay nagling na po just ada nagiti tao ngayon nga nang rebuild kasi ni Zerubbabel ken ni Joshua during their time nga naganan gapot ti panagsalungasing nagiti tao ti Israel adayudan iyan ti ngay pamindisyon ni Apo nga nagsublida. That's the time nga naramat mati Apo dagiti ngay natuturay nga opisyales at the same time orepay dagiti ngay dagiti leaders ti Israel nga nang nibangon iti templo kan iti ngay naganan jay bakod. Yan. So what I mean is nagdisnudo da dahil nga min ti Book of Ezra chapter 4 nagdisnudo da nga isudan ti mangipatakder kan kastamat nga dagiti kayat na nga tumulong kanya da, kaya lang, dagi nga tumulong kat, so da pagayam dati mabaling nga manglapod tumalang kanya da. Tahan nga, umiso ti pa nagdaydayaw da dagi nga kayat da nga tumulong. So what I mean is, no da duma, da dagi ka, masalsalaw tayo, tibiyag tayo nga pagarop tayo, makatulong kanya da, kaya lang hanggayam tayo dayo na tayo kini Apo Diyos.
So han amin nga tumultulong kanya tayo at makatulong ti relasyon kini Apo Dios. So nga di jepet ti may nga na at the same time di nga nagdisnudo kan, nagdesisyon kan nga sumuro ti Apo, tulnog iti Apo, dapat takdiramon. Di pa di may nga naadal ko dyan. Actually, adong ti pamagyaman ko for all manong nga kwamateng nga ka nagyamayaman ti Apo. The same time di Santiago, magitakmat dagi jay kapatiran tayo kakabsat ijay, ngagad adal ti saon ni Apo Diyos, di pwede may isang na refreshman ng kanya ijay napanak ti seminar di Bagyo. Tano ba basa am di Bible ngamin, at dati benefits within iti bagim, hanlaan nga dyan ngay kaputaba basa naglalo no pigsaam kanugayam. Amen. Adati and your condition of your health adati tulong na. May kadua, nakita ko ay may kapat DJ dagi ngay kakapatiran ijay nga agad adal at the same time dagi taga ipugaw mo nga nakita kam amma wenno lalaki nga nakaduak ijay nga urehan nga nagadal ti elementary ang nga nagadal iti ngay high school kaya lang naglaing mo na nakagraduar mo ngamin nagad adult sa uni Apo babalag jay cutie book jay quiet time da which is ijay dang maadal din nga aramidin mo ti Apo kahit ko lang asawan ti pamagyaman ko ti Apo ragrag sakak unay no adadagiti nga itatao ngay nga agad adal mo ti sa uni Apo Diyos kas kadagiti ngay amatayo lang nang nangrona kadagiti kalalakian so nga pagyaman ka to Apo ti may isang na-realize ko jay much more nga aramatan nak iti Apo pa iti trabaho na kano kasano nga mang-encourage kadagiti ngay parents or tatao pa ngay nga italek ni Apo Diyos nga pakabindisyon na dayjay ti pagyaman ko ti Apo nga na boost manen when dayjay tarigagay nga para ka ti Apo madaydayo ti Apo. Amen. Palakpakan tayo man na Apo. Biyag ni Pastor Jojo. Ket awan ti oras tayo kakabsat. So nga dumteng tayo today sumarnong event tayo. Kaya't ko lang napanunot ko lang dahito kakabsat din ti kwento iti may isang balo din ti Biblia nga din ang itad iti duwang niya. Duwang yung dalawang maliliit na barya ko na sa mata ng Diyos or sa mata ng tao. Maliit lang iyon pero sa mata ng Panginoon yun ang pinakamalaking handog. Amen? Ket dawatak digitim imatay nga to tayo ken diretso tayo ti bulbulsa ken babag tayo. Ay bakman ni Ate Tanya kini Ate MJ panguna na tayo ti tithes and offering.
Dagbatin hida Pastor Danilo Borja, iso te mangi kararag ti operatory prayer. Basta magibingay ti sasaw na po Diyos. Agtultuloy tayo nga reknaan iti presensya iti Apo. Kaya numasidag tayo. Kaya ipiksa tayo ti agyaman ka nagdayaw ken kuana. Babaan tintay manan pa nagkarara. Tunay nga po Ama na kayo ay lubos na napakabuti sa buhay namin. Kailanman hindi po kayo nagkulang sa lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat sa iyong pagtitiwala sa lahat ng aming tinatamasang pagpapala sa aming buhay. You have chosen us to be a good steward of our talent, treasure, time, and even our own lives. Kaya po narito po kami para aming pong ibigay sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa mga biyaya na aming tinatamasa, higit sa lahat, ang kalusugan namin, katawan, physical, spiritual, maging sa emotional. Salamat po, Ama. Salamat din po sa mga tao na ginagamit ninyo bilang daluyan ng pagpapala to meet every need in our lives. Salamat din po maging sa aming pagtagumpay sa mga kabighatian, kahirapan, karamdaman. Naniniwala po kami na dahil sa iyong lubos na biyaya, sabi po ng iyong salita, wala pong pagsubok na inyo ibinigay sa amin na hindi po namin kakayanin. Bagkus, pagkatapos na kami ay nakikita ninyo na hindi namin kaya, kayo ang sasaklulo sa bawat isa sa amin pang kami ay lubos na nakatayo. Pinagmamalaki ang aming pananalig kay Kristo na siya ang aming kalakasan, siya ang aming kailangan. Kaya sa oras na ito, sinasama namin ang aming panalangin, hindi lamang po ang buong iglesia ng lugar ba, bagkus ang bawat sangay ng aming mga pamilya na malayo sa amin. Lalong-lalo na mga kapatiran na nakikipagsamba sa amin ngayong umaga, kung saan man sila, nakikisa sila through FB Live. Salamat po Diyos. Salamat din po na kami ay pinagkalooban nyo ng panahon para maibigay namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, at maging ang aming dalangin. Thank you for hearing us today in everything we do. We just continuously pray. May your presence, Lord, will always be with us in this church. Most especially speak to our hearts as we study your word. So we pray all these things with much thanksgiving and victory. In the name of Jesus we pray. Amin. Anak ti Apo niya ti bagana. Amen. Makatugaw tayo. Salamat po. Yan. Sorry sa mga wala nung last Sunday kasi we have just celebrated an appreciation para sa mga nanay na nandito nung linggo. And anyway, I don't know kung meron pang natira. Marami yata. Ayan. So, patuloy po natin damhin ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pag-aaral. May pagkaloob na po natin ang ating mga pagsamba sa pamamagitan ng awit, sa pamamagitan ng pasasalamat, maging ang ating mga panalangin. Kaya sa oras na ito, hayaan natin na ang Diyos na buhay sa kabila ng hindi natin nakikita, siya ay nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng kanyang
Logos or the written word of the Lord. So yung ating pinag-aaralan para sa mga wala nung mga nakaraang linggo ay ito'y naging series ng ating pag-aaral connecting to our theme, Abiding in Christ to bear fruit. Of course, I have already much discussed about abiding. Now I'm discussing about the Lord Jesus Christ. Para lumalim, kasi ang isang sanga na hindi masyadong malalim ang kanyang ugat ay mahirapan siyang mamunga, mamahirapan siyang mabuhay, lalong-lalo na kung wala siya sa tamang kalalagyan ng kanyang yung puon, di puon na. Yeah? So, ganun din po sa buhay nating Kristiyano. Kailangan natin na lumago ang ating pagkilala sa Panginoong Hesus, hindi lamang knowing Him as Lord and Savior of our life, but we know Him much sa kanyang mga kakayanan, with all His characteristics na magagamit natin para sa ating araw-araw na pamumuhay. Kaya yung ating pinag-aralan, we are using the book of John as John exposed the different characteristics or what the Lord Jesus Christ can do. Kasi si Apostol Juan, siya talaga yung nagpakilala kay Jesus Christ kung sino siya. Dahil sa una, sabi niya, pinakilala niya, He is the Son of God, and then He is the Son of Man, and so on and so forth. So we are now at least on chapter 10 ng book of John. So, long last week, we are in chapter 9, Jesus, the light of the world. So, pinakilala ni Apostol Juan na si Jesus ay siya yung tunay na ilaw ng sanlibutan. Alam mo, ang mga tao mahilig sa artificial light. Uso ngayon ang mga, ang brownout. Sa bagay, nauso na rin ang solar. Pero ganun pa man, yung solar, mayroon pa rin may control doon sa nagbibigay ng power doon sa solar, di ba? Paano kung hindi siya noawanan ti aldaw kas pagarigan, rabi ilang aminan. Dati parti ti lubong nga kasjay, atidog ti rabi ida, mano nga bulan. Deji rabi ida, awan ti aldaw da. Yeah. Dito parti, I think in Europe, tingin, bahagi ng Europe yon. Dati Switzerland ba o kana din? Napanan ni Mrs. Sidikat istoryaan na nga kasjay nga kwan. So, dagijay iti makon ko na nga mang-control kadag ito nga paspasamak. So nga, tatanga aldaw, tultuloy tayo. Jay, tema iti, wano, teksto tayo kat naadaw iti John chapter 20. Maminsan man pa, i-recite tayo, ano may kabisa tayo niya. Mamalin? John 20:31. Niya ko na? Umangag ko. Ayan. We need to memorize that because that is the key verse of the book of John. Yeah? John 20:31, these are written that ye may know that Jesus Christ is the Son of God. That Jesus Christ is the Son of God. And by believing in Him, ye might have life eternal. Ayan. So, na mas shortcut gamin di English, na di Ilocano na. Ayan. Okay, so, yun po yung teksto na naghahayag yung pagkakilala natin kay Jesus Christ. Kaya sinulat, sabi niya, these are written that you may know that Jesus is the Son of God, that Jesus is the Christ, the Son of God, that by believing in Him, ye might have life. So sa chapter 10, kung babasahin natin from verse 1 up to 15, for the sake of time, kasi konti na lang yung oras ko, 15 minutes na lang. If we are to read chapter 10, this speaks about yung pagpapahayag ng Panginoong Jesus sa kanyang mga tupa, dahil ang sabi niya siya yung shepherd.
isuna ti pastor. So nga iti chapter 10, ti nagbalin nga presentation ni John, ang naging presentation ni Juan ay Jesus the Good Shepherd. Dito natin mababasa yung sinabi ni Jesus Christ, I am the door, I am the Good Shepherd. Lahat yun mababasa natin doon sa book of John. Kaya para malaman ninyo kung ano talaga yung kalalabasan nito o yung kabuuan ng book of John chapter 10, I just use the verses from verse 1 up to 15. That Jesus, the Good Shepherd. Bakit siya naging Good Shepherd? Let's see. John chapter 10. So yung kabuuan ng chapter 10 ay sinasalaysay ni Apostol Juan yung kakayanan ng Panginoong Hesus na pwede niyang ihambing sa katulad ng isang mabuting pastol na may kawan at dati makon ko na nga ay aywanan na. Idi hanak pa nga nagad-adal akas may isang pastor ng Kristiyana kon. At dati ipas pastor ko, mabakbakan di ulitag ko, di uncle ko, ado tibakan na gamin. Barong alakay, ulit ko. Nabiyag pa lang ang kabalajay abra. Katkatawaan dak dagajay makakit-kita kanya kasi no mapanak agi pastor. Nay, kuna man no pastor ka magamti baka kuna da. Kasi di hanak pa nga nagat-ada, hanak pa nga talaga nga full-time nga pastor. Agas asisak lang ijay may isang nga church nga napangko sinarak, binirok, idi nagapok ti Manila tayo jay nga na-convert. Hindi malisak di abra, nagbiro kak church, katinabiro kak nga church, iso di jay, Hillside Baptist Church, which nga ti pastor na, kat jay asawa na, kabagyan ti father side ko. So gapo na nga, ijaya. Kat hindi adak ijayan, iasa namot aming kinyakon, si amot amin ti pasdolanan. Para kanya kamat, it's my training. Di pa nagkita kijay, haan ko nga tagidaksan, gundaway kung hindi nga makasursuro. So nga, hindi makita natin abilidad ko, kunana ka. Apay numapang ka ngay agiskwila, kunana. Kuna mo, haanan, pastor. Kunana ti Biblia, the Spirit of God will teach you and guide you unto all truth. So iso ka na ti mangisuro ti Espiritu ni Apo Diyos kanya tayo, mangidalan ka na tayo, ti aming nga kinapod. No, dahil tinagbaling nga prinsipyo. Nag-mission na kinarbakan, naurnong ko ti tao, jay kadwak nga inusar ti Apo jay kat may isang LGBTQ, ta parlor na garde jay, jay ti parlor na, napigsa ti biga, no, ti malam na kapsot, so napay ti agawis ti tao, mapuno kami ijay, nga manak may gamin nga nag-eskwela. So nga han ngayon palubos ti Apo nga na-organize, kasi niyan tungay ti aramide kon nga kalpasan na. Ako pa mo lang ti impormasyon na adal nga nasursurok. So nga hanggang palubos ti Apo. Yung palubos na nga napanak pa yung nag-eskwela kasi tinapasama. So nga da bansag da kanyak nga, oh, kuna man no pastor ka magam ti baka kunada. Ta siyempre literal gami diyan makikita da panak gipas pastor ti baka. Ket awit ti Biblia tunggal mapanak, basit lang nga Biblia nga dakkel siya. So dito ikakabsat ni Apo Jesus ket inyarig na ti bagbagina kas maysa nga naimbag nga pastor. No pastor no kunam siyempre adda ti makon ko na nga ay aywanan na wenno ipaspastoran na. Isuga po na nga impresenta ni Apostol Juan nga ni Jesus Christ is not an ordinary shepherd but he is a good shepherd. Ni Apo Jesus ket makon ko na nga naimbag nga pastor. Apaya nga naimbag nga pastor. Makita tayo di verse 3, naimbag nga pastor is a good shepherd because he knows his sheep. Ti usto ken naimbag nga pastor muna dagiti karnero na. No iliteral tayo nga kitaan, alangamot nga ti maysa nga pastor siyak kuma. Hangkay nga ambo nga ipaspastorak mayat kayaw. Kaya iyo ba di ay? So, ibig sabihin, haanak na talaga nga pastor na kasjay, apaya. Because I don't know you. But in the Bible, impakita ni Apo Jesus nga talaga nga dapat kat amuna amin dagiti membro na, wano dagiti ipaspastoran na.
Kaya no talagang elaborate tayo pa, no kasano na nga am mo isuda, awagan na by name. Ibig sabihin, ikan na ida tinagan. No, DJ, enti makon ko na nga, literal nga, karnero. Ngayon, siyempre, tattao tayo, inyarig na garut. So, da kayo, adanagan yon. Inawa yo, idi. Inrestro da kayo, dagiti naganak yo. Nya. Han nga, idi nabunyagan kayo. Idi inrestro da kayo. Nga inawa yo, jay, nagan nyo. So, nga dito ni Apo Jesus, maawagan nga good shepherd because He knows His sheep. No ibaga mga amuna ka, He knows everything you need in life. Kasi no basaam ngamin ti chapter 10, elaborate na pa ijay nga kunana, dagiti sumurot kanya na, dagiti magnati umiso nga ruangan, He leads them to green pasture. So He is addressing to our daily needs ni Apo Jesus. That's why He is a good shepherd. Amuna tayo, amuna nga rudmet, iti masapol, ti maysa ken maysa kada tayo. He knows what is best for us. Gano da dumagamin, no adati sumangbay nga parikot ti biag tayo, kasla nga awan samot ni Apo Jesus kanyak. Hanak samot nga ayaton ni Apo Dios. Anak samot nga idaldalan ni Apo Diyos ko na tayo. Saan? Ipalubos ni Apo Diyos na kita kada tayo, taano ti kasta, marik na tayo, mapadasan tayo, may matangan tayo, iti presensya na. Ipamatmat na, kaya't na nga talaga nga, muna tayo. Muna ti nilaon ti puso tayo, muna ti nilaon ti panpanunot tayo. Kasta ni Apo tayo nga, Hesu Kristo. Kaya bawat kaisipan mo, alam niya wala tayong maitatago. Bawat damdamin mo na nararanasan mo, alam niya ano ang magiging dapat kailangan ibigay niya sa iyo. Kaya nga may hamon siya sa mga taong nagdadalamhati, sa mga taong nabibigatan. Sabi niya, anong sabi niya doon? Come to me, ye that are heavenly laden, and I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light. So nangako ang Panginoon, kapag lumapit tayo sa Kanya, lahat ng kabigatan na ibigay natin sa Kanya ay kaya niyang ligyan ng kalunasan para tayo ay makaranas ng kagaanan sa buhay. Amen? So sino kanya yung da problema na tayag naman ti ima na? Ni siyakla ang gayam, ti ada problema na. Awang problema yaw? Wow! Malagip ko ni Brother Erning ini, tigaritan. Minsan nag-sharing kami ko, anak ko, paro mo lang rigat, ti maririk na akong pastor. Ipugtar ko amin, kadwak ni Apo Diyos ko na. So nga, ijayak pa nga na challenge mo, talaga nga, kaya na nga takderan. Ti kaadda iti Diyos kengkuana, wano ni Apo Jesus kengkuana. Kahit isuga po na nga tayo, we need also to know Christ more and deeper. Kailangan din natin makilala ng mas malalim pa ang ating Panginoong Jesus, na siya ang ating pastor in the Old Testament times, especially the Book of Psalms, ang daming mga illustrations o mga katangian na nabanggit ni King David, kasi amutay-mutan ni King David ti trabaho na idi ubing pay, haan nga ari nga sigud so na pastor. Nya ti pastor na karnero. Yan, training na gayam di jay, ta nagbalin nga mangi daulo iti sa maysa nga nasyon. Ket ijay nga na mold iti panagtalek na ken ni Apo Dios. Tano adda ti mangdangran kadagiti karnero na, hana nga kabuteng, anya ti prinsipyo na kadwa na ni Apo Dios. Ganon siya lumaki si David. Kaya uray no anya nga kadakkel ti wolves nga mangdangran kadagiti karnero na, patayon na, kalabahanan na, siyempre madadael wenno mapukawan isuna iti taraken. Ngem saan nga agbuteng apaya ti prinsipyo na kadwana ni Apo Dios. Iso nga ididimteng ti panawon nga dagiti Israelita ket kalaban da dagiti makunkunang Pilisteo,
dati panglablaban dagamin nga pangbutang dagiti Pilisteo kadagiti makunkuna nga Hudyo. Anya DJ pangbutang da. Daja di istorya ti makunkuna nga David ken Goliath nya. Mayo ba di istorya ni David ken Goliath tan? So ijay pagbutang da ken dagiti Israelita datoy nga higante. Nga mamuyo no sino nang laban ubing pa ni David idi kinalaban na ni Goliath. Isuga po na nga hampay nga ari iso na agpaspastor laeng kadagiti karnero. Ngem tinagbalin nga prinsipyo na itibiyag ket labanang ka itinagan ti Dios mi, tinagan iti Dios dagiti Hudyo kunana. So tinagbalin nga takder ni David ket dajay panakaam-am muna iti Dios nga isu iti kanayon nga kaduana. So nga tayo masapul nga maam-am tayo tinalawlaw pay ti kabailan nga aramiden ni Apo Jesus. In times of anyaman nga pagtengtibiyag tayo, problems, difficulties, sickness, no dumteng ti asaksakit, dumteng ti kaawanan, dumteng ti problema, dumteng ti panang lalais daking ka, sanino ti kamangem, sino ti kamangem. Kanino tayo tumatakbo kung may problema tayo? Nawang bagas yo, sila dino kayo nga pantumaray. Na po BBM, di karuba. Baka no, mapangkaumutang ti rabi eh. Anak nga pagbigyan, nagsakila na kamaw niya. Abaya, ti pamati na gamin, malas, nagpautang ti rabi eh. Iso nga dapat kat, haang ka nga ije nga tumaray. Tumaray ka, ije kwartom, tagparintumang ka. Tay sur, apo ti aramidem, baka ada ibaon na nga may agtuktok nga mangidanon tibgas mo. Amen? Oh, that is not impossible. That is the ways of God, how He meet our needs. So nga tata, question lang nga dakkel dito ikat, sigurado nga tamutan nga amum ni Apo Jesus. Kasi kunana, kailangan ni Apo Jesus nga am muna amin dagiti ipas pastoran na. A good shepherd knows his sheep. May kadwa, di verse 9 ko na. A good shepherd leads us to the right door for safety. Kung ano yung Apo Jesus kami ni Jai, I am the door. John chapter 10, verse 10. Siyak ti ruangan, ti sumrek kanyak, masarakan na ti panakay, salakan. So nga dagiti na duma, yung mga ibang grupo, ginagamit nila yung verse na ito para patunayan yung kanilang relihiyon para maligtas ka daw. Pasok ka doon sa kanila. Pero hindi po literal na ito ay pintuan. Imagine man ngayon, no, literal kas pagarigan ni Apo Jesus kunana, I am the door. Ti sinuman nga sumrek kanyak, agtatakaw kunana pa ijay. You see? Isuga po na nga, ni Apo Jesus good shepherd, agsipod ta, idalan na ka ti umiso nga ruangan tapno maaddaan ka ti makon ko na nga safety wenno masalakniban ka. The reason nga adda iti kay makon ko na nga ruangan dagiti tupa idi to be safe during the night. Kasjay iti panggep na. So nga ni Apo Jesus met kayat na nga tunggal tao ket masursuro da nga awaten patsen nga ni Apo Jesus ti kaindaklanan nga pastor ti biag tayo nang nangruna kada tayo nga namati. So nga mangmangeg ko digijay daduma nga kwan no apay nga adda dagiti church members nga pumanaw nya. Apaya kasi ti loyalty da saan nga ni Apo Jesus. Nya ti loyalty da mabalin nga da jay worker. Kano nakakita dati saan nga umiso nga aramiden jay worker, siyempre pumanaw da. Taya, ngamin nga ti loyalty da, wano ti talaga nga turong ti pamati dakit ni Apo Jesus. Naman pa'y kasta, yaman tayo. Tani Apo Jesus, iturong na tayo ti umiso nga dalan wano ruangan tayo na tinagkunang nga siyak ti dalan.
Sugapuna nga mamatiak nga oray no dumtengmet dagitihan nga naimbag nga mapaspasamak ti biag tayo at dalat ta bakon ko na nga panggep ni Apo Dios apay nga indalan na tayo iti kasta. So nga malagip ko ta sina di last kat na adal tayo nga saludsudan da no sino nakimbasol ti maysa nga bulsek nga nayanak. Anya tinsungbat ni Apo Jesus awan ti nakimbasol. Nayanakso na nga bulsek tapno may parangarang ti dayag ti Dios. Iso nga dayto nga bulsek inagasan ni Apo Jesus. Iso nga naawagan man ni isuna nga ni Apo Jesus ket great physician ni Apo Jesus ket naindaklan nga mangagas suna ti makaagas kada tayo. Ya. So nga no adda sakit tayo masapol nga isuna ti umunang nga tarayon tayo. Hanga di doktor, hanga di agas. No dikat ni Apo Jesus. Ta isuro na ti umuso o no umno nga addang nga aramiden tayo. So hanla nga makun ko na nga good shepherd ta muna dagiti karnero na idalan na ida iti umiso nga pagnaan kan ruangan da. Verse 10 ko na a good shepherd leads us to good life. Apaya. J verse 10 kahit ko lang nga basahan dyan nga parte na niya, ta mayat gamin da jay. Di chapter 10, verse 10. Kunak gamin dito, a good shepherd leads us to good life. Apay nga good life? Ti verse 10, iti chapter 10, verse 10, kuna ni Apo Jesus, yeah. Sorry diyan mo makita gamin. Verse 10. 7. The thief cometh only to steal and to kill and to destroy. I came that they might have life and have it abundantly. So, dagiti karnero ni Apo Jesus, lang ida nga idalan ti umiso nga pagnaan ken ruangan tapno adda-anda iti makon ko nga safetyness no dikit di ikan na ida iti biag nga nasalibukag yen ti Ilocano. Pero di English gamin mayat gamin dati INT translation na nga kunada the thief cometh to steal and to destroy but I have come to give you life more abundantly. Biag nga nasalibukag no Ilocano. Pero di abundant gamin, di do ma-interpret da nga bumaknang ka. Babasulan daktaon no ang kay nga bumaknang. Ya, haan nga makon ko na nga materially blessed. Tatta nga tiyempo, ti kinabaknang nga ito ti Apo kanya tayo itatan, kat iso di makon ko na nga kaadana iti biyag tayo. So nga ko na pinili na dagiti napapanglaw, no? Agbalindang nga nabaknang ti pamati. So nga hangkay mas daawon no hangkay nga bumaknang literally. Abiya, basta nabaknang kay ti pamati, data tarigagayo, data kasapulan nyo, umay. Amen? Palakpakan tayo man ti Apo. Glory to God. Dahil ti baknang tayo kakabsat. Tain tuno umay tirigat. Awang ngamin ti literal nga kinabaknang tayo, ngam nabaknang tayo ti pamati. Nyati kaya nasawon ti pamati, according to the Bible? Hebrews 11:1. Faith is the substance that we are hoping for, yet we have not yet seen. Ti pamati iso ti banag nga tagtaikon tayo, ngam saan tayo pa'y nga nakita. No ni Ma'am Grace kat nakapidot ti 25,000. Siya kat napukaw ti 7,000 ko. Dakil nga ba na ganun dyan? First time ko nga nakapukaw ti kwartak. Abay nga ta Lord, adda nakasapol nga ta kunak. Ti palunod ko, adda nakin kasapulan ijay nakapidot. Sigurado ang mga dyan nakapidot, iso ti binindisyonan ni Apo Diyos di jay. 7,000. Agri-react ka diba? Agri rin ni Miss nga, siyempre, karakawan.
Ang kumbagi siguro diya, bagi diya nakapidot. So, ni Ma'am Grace ka 25,000 din napidot na. Ayan. Iso na tinaking bagi. Bless iso na. Ayan. So, dito ikakabsat, ilid na tayo, itimakon ko na nga good life. Abaya, ye good life is not only pertaining to material things. Ti good life nga makon ko na kasi awam mo ti makon ko na nga contentment ti tao. Hangkamot mapnek. Awan ti panakapnek ti tao. Maliban na kung si Jesus Christ ay nagahari na sa puso mo, doon mo lamang ma-experience yung tinatawag na contentment. Siya lang ang nakapagbibigay sa atin ng kasapatan sa buhay. So nga damaga man takabay mo, mapnag ka wala, biyag mo, kung naman. Ang ko ibagbaga nga hanggang agpangarapan niya. Tadadagiti kakabsat tayo nga founder ti Pangarap Foundation. So, ang ko ibagbaga nga hanggang agpangarapan. Pero, dayta timangted kanya tayo timakon ko na nga pakapnekan the Lord Jesus Christ. Our Creator is the one who can give us that contentment in life. Isugarod nga no na sarakan tayon isuna, ika na tayo tibiyag, biyag nga awan pag kurangan na. And that is what we call contentment in life. Isu nga nagbirbirok tayo kakabsat, ado ti mangmangag tayo nga ibagbaga na inakban agbirok ti pagbiag. Diba? Mabirukan da? Mabirukan damat. Kaya lang, handa mo lang mapnak. Uray ada pagbiagdan, handa mo lang mapnak. Apaya, di pudno gamin, nga makaitad ti biag, nga makapnak, kat ni Apo tayo nga, Yesu Kristo. That's why, Jesus Christ is the good shepherd because He knows His sheep by name. He is the good shepherd because He leads us to the right door for safetyness. And third, a good shepherd leads us to good life. Meaning, siya yung nagbibigay ng lahat ng pangangailangan. Alam na alam ng Panginoong Yesus ano ang pangangailangan natin. Amen? Inya insuro na di Matthew chapter 6. Insuro na ijay kakabsat nga dapat kat sa antay kano nga madandanagan kan mariribukan may papanti kasapulan nang nangruna ti taraon. Di chapter 4. Tayo suti mo nang insulisog ni Satanas kini Kristo idi mabisin. So nga kuna na nagpaiso nga sika ti anak ti Dios pagbalin naman tayo bato nga tinapay. Isong ba ni Apo Jesus ti tao saan laeng agbiag ti tinapay wenno inapoy. Agbiagbet babaen ti sao ti Dios. Iso nga ni Apo Jesus amuna no anya ti kasapulan. Sakbay pay ngagkararag tayo kunana iti chapter 6 amunan ti kasapulan tayo. But he enjoy communion with him. Kayat na nga makiagkararag tayo kasi ta ragragsaken ni Apo Dios nga makisarsarita tayo ken kuana. So nga hamumot nga irason nga orehan agkarkararag nga rudo na ta muna mo ti masapol kon kunam. It's our part nga agpakumbaba nga umasog ken ni Apo Dios, babaen ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Last, iji verse 11, He is the good shepherd because the good shepherd sacrificed his life for the sheep. Iji verse 11, ited na kung nanangamin ni Jai, itibiyag na para itikar nero na. Iso nga, nanipudan, dininted ni Apo Jesus, tibiyag na, kadagati, kada tayo itata nga mawawaganan nga shepherd. Dumtang ti aldaw gamin. Ti Biblia, inyarig ni Apo Jesus, ti tao, duwa nga klase. Kalding ken karnero. So, anya gamin ti nagduwaan ti kalding ken karnero. Yan. No apay nga inusar ni Apo Jesus ti analogy nga kalding ken karnero. Ilasin ni Apo Jesus ti karnero na. Si tayo dagajayan. So ngahan kay nga questionan dagita kapulpulapul yung nga saan nga namati. No apay nga kagurad da kayo, madida kay kayatan, apay ya, nilasing kagaminan.
nga karnero na kani Apo Jesus. Kahit no hangka nga karnero, anya ka, kalding. Nya gamin tinagdumaan ti ugali ti kalding ken karnero. Idi summer camp tayo, tatay laeng Abril, as we celebrate iti Semana Santa. Damagyo kan ni Brother Bernie, ta pinartina datay karnero. Gimatang tayo man ti karnero. Worth 9,000, 40 kilos. Kat, nya tigalad na di karnero no maparte. Awan ti manggagmo, ngagreklamo, agsangit laeng. Agluwa ka no, agluwa di karnero, mapartiyom. No kaldingay, pungpungwam pa ilang nga nangyagya karuba maun. O diba? So nga, kumasi asid nagtawa di karuba maun, sigurado natin. Patalastas lang di dyan. Nariri iti karnero, ay ti kalding, ngam ti karnero na ema, na parbeng, kat agpanuray laeng ijay, mangi ay-aywan ken wana. So nga kakabsat, si tayo dahil nangyarigan ni Apo Jesus, iti karnero. Isuna dahil agay aywan kada tayo. Kahit gaputa isuna, ti agay aywan kada tayo, anyaman nga peggad nga sangwon tayo, kunana, kaya na pahay nga ited nga isakripisyo ti kinatibiyag na para kada tayo. So nga tata, adu dagiti daduma sakripisyo da kano tibiyag da, agpasaplit damat, pasugat damat, pailansa damat, ngamahanda mo matay niya. Handa mo matay. Kini Apo Jesus, haanga kasya inaramid na, nasapsaplitan, nasugsugat, dinupdupraan da, pinapapispisan da, ngam natay. Pagimbagan na, nagdumaan na. Ngamin iso na timakon ko na nga Kristo, Savior. So na timakon ko na nga God, Son of God. Di kami, Old Testament, ibagada nga Son of God, directly saying, you are God. Kasjay ti intention da. No ibagada nga. So nga kinagurgura dagiti parasis ni Apo Jesus, ti ibagada nga iso nakit anak ti Diyos. Kano ibagam kami nga anak ti Diyos, ti panagdengeg da diayan, Diyos ka. So nga ni Apo Jesus ket Diyos. Iso nga kinagurgura da. And it exactly because Jesus Christ appeared as man, but He is God. Iso na ket Diyos nga dati, inusob dati kinatao na, nagbalinla nga kas may nga tao. Iso nga tata, di may kalima, a good shepherd sacrificed his life for the sheep. Inteden ni Apo Jesus tibiyag na para kada tayo. Tapno ti kasta makamit tayo, magunod tayo, timakon ko na nga gaton nga maayayo ni Apo Diyos. Awan ti daton nga pakayaywan ti Diyos, malaksid lang di panangidaton ni Apo Jesus iti biyag na. Dagito'y daton tayo dito, hanga makadaan nga makadalus ti basbasol tayo data. Dagito'y daton tayo dito pagyaman data. Ijay matdaan nga tulag, no apay ngagsakripisyo, gidaton dati karnero, kalding, baka, kalapati, tapno mapakawan ti basbasol da. Haanan, inteden ni Apo Jesus, ti mismo nga biyag na nga isu tinakaayaywan ni Apo Diyos. Kasjay ti panagsakripisyo na. And then, di forgiveness tayo, pamakawan ti basol tayo, madalusan ti basol tayo, by His blood. Gapo itimakon ko na nga bilag ti dara na, isu tinakadalusan aminen nga basol tayo. Past, present, and future sins are all blotted out in the eyes of God. Amen? Wala bang palakpak yon? Uray ka sa ano naman nagbasol tayo kakabsat. Uray anyan tuman nga basol nga maaramid mon. Haan nga ibasbasar ni Apo Diyos dayjay. Na aramid mo nga basol, tapnohan na kang alaan ti pagarian ti langit. When it's come to salvation. Ibasbasar amin ni Apo Diyos, ti panangisalakan na kada tayo, gapo ti inaramid ni Apo tayo nga Hesu Kristo. So nga haan nga rason, nga gaputan nakabasol kan kahang kamay karin, ngagserbikin ni Apo Diyos. Ibagbagalan ni Satanas dajay, tanog baling ka nga sadot. Oh, dajay ti kinapudno dyan. Taano hang kang agkuti,
Bagbaga na lang rin. Hanggang mo lang may kari, salawasaw ka mo lang. Hanggang mo lang may kari, di mo to may surot anak mo, kung kunanan to jila payag mo. Dahil tar aramidin. But in the eyes of God, you are already been forgiven, cleansed by the power of the blood of Christ. Amen. Palakpakan tayo di Apo. So ngay tangal daw, kakabsat, ti-challenge ko lang kasi awan ti oras tayo. Is Jesus Christ your good shepherd? Ni Apo Jesus kadimo langanan ti pudno nga pastor ti biagyo. I'm not telling not telling you nga siya ti pastor you. Yes, literally I am your pastor, but our great pastor is the Lord Jesus Christ. Kadagiti saan pa nga mangbigbig ti panangita pastor ni Apo Jesus ti biag na sampay nga naudi ti amin. This is our time. We need to acknowledge Jesus that He is the good shepherd in our life. And a good shepherd knows his sheep. A good shepherd leads his sheep in the right door and way. And a good shepherd leads us to good life. Good life tinusar ko haan nga abundant life ngamin. Bumaknang ka nga talaga gamin abundant niya. Good life na umiso nga biyag. So te good life tinusar ko lang. And then the last, a good shepherd sacrifice his life for his sheep. Makita yo kaditi kinaimbag ti Apo. Makita tayo kaditi kinaimbag ni Apo Jesus. No makita tayo, agyaman tayo, kararag tayo. Amami nga nasantuan, tunay nga po na napakabuti po ninyo dahil hindi nyo pinagkait ang iyong kaisa-isa pong anak ninyo sang-ayon sa inyong banal na kasulatan na ipinagkaloob nyo bilang handog sa amin na tagapagligtas namin sa lahat ng aming mga kasalanan. Higit sa lahat, siya rin ang nagbibigay sa amin ng buhay na ganap at kasiyasiya sang-ayon sa Tagalog version ng Bible. Kaya po sa oras na ito, tinatanaw po namin na walang ibang pinakamainam na maging pastol ng aming buhay kundi ang aming Panginoong Jesus. Salamat na sa kabila na siya ay hindi namin nakikita bilang aming pastol, pinagkaloob niya ang iyong Espiritu Santo sa amin na siya ang mag-guide sa amin sa lahat ng aming mga iisipin, gagawin, at lahat ng gusto niyong magampanan namin sa buhay. Kaya sa oras na ito, nagsusumamo po ako, Ama, sa iyong trono ng iyong biyaya na patuloy po ninyong ibuhos sa buhay ng bawat isa sa amin. Nakikita niyo po, wala po kaming naitatago sa iyong harapan. Kaya kami, nagpapakumbaba po kami, humihingi ng iyong awat biyaya sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus na magbibigay sa amin ng buhay na ganap at kasiyasiya, higit sa lahat ang pag-asa ng buhay na wala hanggan dahil siya ang nagbibigay ng buhay na wala hanggan. Salamat po sa iyong salita, salamat sa iyong presensya, salamat sa iyong Espiritu, salamat sa pakikinig po ninyo sa aming mga daing, at salamat din po sa iyong pangangaral sa amin sa araw na ito. Sa iyo po ang papuri, sa amin po ang tagumpay, lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihan pangalan ng aming manunubos na si Jesus. Amen. Tultuloy tayo mangarod, nga pagyamanan iti Apo, kas panangited tayo, iti pamadayaw, kan panangidaton tayo, iti biyag tayo, nagpaiso malang nga Apo Jesus, ison, ipagbalinan tayo nga naimbang nga pastor, iti biyag tayo. Ikanta tayo ngarod, let's all stand and sing this song as our song of commitment in the hand of Christ as our good shepherd. Pastor ng puso ko, ang buhay ko'y sa'yo. Ikan-kanta tayo dito, Garod. Apas panangaklon tayo nga ni Apo Jesus. Isu na tipudno nga pastor, tibiyag tayo. Naimbag nga pastor. Ay papakinggan ko kung nasaan ka man, doon ako. Kahit na ako'y usigin o di
Itultuloy ko apong ay daton tingka sa tunggal maysa nga daritoy pakairamanan apo dagiti makipagdaydayaw kada kami nga dumdumheg kadagiti babaan ti FB Live. Dinadalangin ko po, Ama, na patuloy po ninyong ipadama sa amin ang iyong presensya. Naniniwala po kami, walang ibang nakapagbibigay sa amin ng kasapatan sa buhay maliban sa mabuting pastor, ang aming Panginoong Yesus. Right now, Lord, I just declare blessing to those who will trust Him, rely upon Him, call upon His name. Ang iyong pangako, Panginoon, papadanas niyo po sa amin ang mga bagay na hindi pa namin nararanasan dahil sa ang aming magiting greatest pastor of our life ay walang mahirap na kanyang gagawin sa panahon na ito dahil nasa kanya na, is now sitting in your right hand, interceding for us. Kaya po ang aking panalangin, huwag niyong hayaan, Ama, nang bawat isa sa amin ay aalis sa lugar na ito na hindi taglay ang pag-asa. Higit sa lahat, ang katugunan sa bawat pangangailangan namin. We trust and believe in Christ, that in Him, everything we ask is yes. Salamat po, Ama. At patuloy ko pong dinideklara na ang kapayapaan, pag-ibig ang siyang taglay ng bawat isa sa paglabas sa bahay-sambahan na ito. Salamat po sa pangungusap po ninyo sa amin sa pamamagitan ng iyong nakasulat na salita. Lahat ng ito ay aking idinadalangin na may pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lahat ng na-bless, anong isisigaw? Amen. Mali. Let's all be seated for a while. Tugaw tayo. Yan, nagyaman tayo. Nakadwa tayo ti founder. Iti may sa lagi iti Pangarap Foundation, the Mr. and Mrs. Aposen. Palakpakan tayo man so tayo. Umaydan sa mang ti blessing. And anyway, dapat natin bisita tayo tatay. Sino di Jai ni Skylar, anak ni ko di Jai.